death squad kasi sila nagpapatayan. Kaya naubos ang mga kriminal doon. PPT Senator Risa Ontiveros ang dating Pangulo na paaminin sa umunoy Davao Death Squad. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Naintindihan ba niya, Attorney Sal, kung ano itong Davao Death Squad? Anong ibig sabihin ni PRD dun sa Davao Death Squad? Problema kasi dyan Senadora binanggit mo, hindi siya abogado. Kaya they were not on the same page. He was asking question, the president was responding. Hindi sila nagkakaintindihan kasi hindi siya abogado eh. Sabi niya, umamin kayo. Umamin kayong meron pala kayong death squad. Unang-una, wala siyang inaamin na lumikha siya ng death squad. Ang sinasabi niya, sa galing ng kasi sabi niya nga, naging presidente ako dahil magaling ako mag-intriga. Sabi ni Senator Bato, napakahusay talaga yung mag-intriga. Kaya nagpatayan itong mga kriminal. O yun ang sinasabi niya. Yung death squad, kaya na sinasabi niya, o yan ang aking death squad kasi sila nagpapatayan. Kaya naubos ang mga kriminal doon. Hindi yung mga pulis. Kasi ang utos ko sa pulis ay naaayon sa batas. O, yan ang maliwanag doon eh. Ito naman si Senadora, dahil sinabi niya na I assume full responsibility. Tinatanong siya, o di naamin niyo rin na kayo ang responsibilidad sa pagpaslang Kikian de Los Santos. Anong sagot ni Presidente Duterte? Abogado ito. Sabi niya, hindi po pwede yun. Kasi ang krimen ay personal doon sa gumawa ng krimen. Hindi mo maaaring ako ang ibibigay mo ng kaparusahan dyan. Hindi po pwede sa hukuman yon. Ang isang exception lamang doon na pwede mong idamay ang dating Presidente Duterte kung meron kang ebidensya na magpapatunay na kasabwat ka doon sa ginawang kasalanan ng pulis. Pero hindi. Maliwanag ang kanyang instruction na ayon lahat sa batas. Walang ebidensya na magpapatunay na meron siyang ginawang labag sa batas. Kaya hindi ba hinahamon niya, hindi mag-file kayo ng kaso. Mag-file kayo ng kaso sa akin. Tsaka alam po ninyo, yung sinabi niya, I assume full and legal responsibility. Ang ibig lang mo sabihin, hindi kasi iniintindi. Alam nyo, matalino kasi itong si Presidente Duterte. Para maintindihan mo siya, matalino ka rin. Ngayon, kung medyo mahina ka at tatangiye ka, talagang hindi mo siya maintindihan. Ano sabi niya? My statement that I assume full and legal responsibility is because, number one, ang aking mandato nga ay precisely to protect the people bilang presidente. Kaya naglunsad ako sa isang proyekto. Ano yung proyekto? Yung digmaan laban sa droga. Kaya ang sinabi ko when I assume responsibility, ang tagumpay o kabiguan na success or failure of this program, this war on drugs, is on me. Kung ito ay nabigo, if this fails, ibig sabihin, huwag nyo nang sisihin kung sino-sino, kung bakit nabigo, ako ang sisihin nyo. So I will assume the failure. At kung ito'y naging tagumpay, huwag nyo nang ituro kung sino-sino ang naging daan sa tagumpay. Ako rin yun, ibibigay nyo kredito sa akin. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, pinipilit ng senadora, teka, sinabi nyo, legal eh. Ibig sabihin, aminin niya na yung consequence ng mga maling ginawa ng mga pulis na humantong sa pagpatay, aminin, hindi nga po pwede kasi crime is personal to the offender unless you can prove conspiracy. Ngayon, ano bang nangyari doon? Yung legal responsibility sinasabi. Ang ibig po sabihin nun ay assume legal responsibility. Since siya po ay naninilbihan sa sambayanan, kailangan manilbihan siya sa lahat ng mga biktima ng inustisya.
Doon sa kaso ni Kian de los Santos, sa kaso pa ng mga ibang naging biktima ng mga maling pagtupad sa batas ng mga pulis. Ang trabaho ng presidente, by saying I assume legal responsibility, is that it is his duty to file cases, to pursue. O yun, hindi ko yan ang ginawa niya. Pinahal niya ng kaso. Inutusan niya, pailan niya ng kaso. O kaya, karoon ng hustisya na convict. Ngayon, nakakulong ang mga nasa likod. Yun ang tinatawag na legal responsibility. Ang pagbibigay ng hustisya ay sa pamamagitan ng pagsulong ng kaso sa hukuman laban doon sa mga kriminal, ang mga gumawa ng mga pulis na mali, hindi sa ayon sa batas. Yun ang ibig sabihin. Number one, ayaw na niya yung ginagawa sa PNP. Na ayaw na niya na tinatawag niyo pa sila isa-isa, pero ako naman ang ninyo, ang target ninyo. Ako na pupunta dito at aakuhin ko lahat yan. Spotted ka namin kahapon doon sa hearing ng Senado, kung saan present ang dating Pangulo. Ano bang masasabi mo muna doon sa naging takbo ng hearing ng Senado? Napakaganda kasi pag nandun ka kasi na mga kababayan, ang ganda kasi every time the president spoke, no, the atmosphere was just, it was so surreal, parang out of this world yung katahimikan. Parang everybody was listening to every word that he was saying at parang walang humihinga. Sobrang tahimik pag nagsasalita siya. And parang for me, napakaganda nung narinig na naman natin ang dating Pangulo. No? Nung narinig ko kasi na, nung sinabihan ako ng staff niya na magsi-Senate hearing si PRRD, past na ako siguro yung point na nagugulat kasi kilala ko na si PRRD, di ba? So, sige lang. And I was so excited kasi may iba na babasa ko kasi na parang they were questioning, no, na what will happen to him, they will crucify him, and yet we saw the heart, the uncommon valor of our former president. Opo, at ito nga ang nakakalungkot din dahil nga po, siya nga yung lumalaban at laban doon sa mga kriminal, sa mga drug lord, mga drug addict. Pero ngayon, binabalikan siya at parang pinapabagsak siya dahil sa ginawa niyang drug war noong kanyang administrasyon. Ano masasabi? Alam mo, Jade, Jade at Mar, mga kababayan, nung pumunta ako doon, pwede naman ako umupo anywhere, pero ang pinili ko na na posisyon ay yung nakikita ko lahat. Nakikita ko yung mga characters, si Risa Marcos, Risa Ontiveros, yan. Everybody was there, could see, and PRRD was right in front of me at nasa kanan ako. Hindi ako sa kaliwa, ha? So anyway, why did I stay there? Because I knew this was theater. No, theater. At makikita ko yung akala nila, no, makikita ko yung kabulukan ng administrasyon na ito, yung treachery. A man who treated them very decently, who treated the Marcoses very decently and made possible their political comeback. I was going to watch how they planned to crucify him there. No, and yet I saw with my own eyes, no, why it is that I'm still with him, his uncommon valor, his deep love for country, walang ibang ayenda. No, sinasabi niya 73 siya, hindi siya 73, 79 na siya. Mag-18 na siya sa Marso. So wala na siyang mga ambisyon na yan. At bakit ba siya nandyan? Bakit siya pumunta dyan? Diba? Pumunta siya dyan kasi number one, ayaw na niya yung ginagawa sa PNP. No, ayaw na niya na tinatawag niyo pa sila isa-isa, pero ako naman ang ninyo, ang target ninyo. Ako na pupunta dito at aakuhin ko lahat yan. Diba? So yun yung nakita ko at saka yung ayaw niyang umalis, diba? Kasi he was so serious nung nag-recess na sila.
naririnig ko yung sinasabi niya kila Senator Coco na, no, let's take this seriously because this is a big problem, this drug menace. In other words, it goes beyond politics already, di ba? Kasi mga anak na natin ang pinag-uusapan natin dito at ang bansa natin, no? At ang maganda doon, ma'am, may word of honor ang dating Pangulo dahil nung mga nakaraan pa, during his administration, binabanggit niya na ako bahala sa inyo, di ba, sa mga Yes. kapulisan. Hanggang Yes. ngayon ay pinaninindigan pa rin ng dating Pangulo. For me, admire Jade, no, mga kababayan, why it's very refreshing for us to see President Duterte again because his politics is really not rotten and gutter. What we've been seeing for the past two years, no, of the Marcos administration of gutter politics. PRRD comes from another time, and this is his politics: word of honor, delikadesa, courage. Talagang meron siyang walang iwanan, meron siyang gratitude, meron siyang respeto. Hindi siya nanggigipit na mga kaaway niya. I never saw it. So, it was really wonderful to see it again kasi it was so, all these 2 years has been so sickening, this gutter politics na nakita natin na yung mga naging mabuti sa kanila, no, di bali na yung gratitude, wala na yung, ang hinihingi na lang natin, justice, our rights, di ba? Kahit yung tinanggal, di ba? So, to hear our president, no, na hindi na niya ito pinopolitika and to hear that decency in him, that old-fashioned politics, that's really, for me, very healing. No? Opo, at nakikita nga natin, ma'am, na kaya hindi natin masisisi na yung mga men in uniform at maging ating mga kababayan ay malaki pa rin ang suporta sa dating Pangulo. Gusto ko kasi si PRRD, no, napakaganda nung punto niya kahapon. Kasi si Risa Ontiveros, no, itong senador na ito na nakakahiya talaga. Parang sinasabi niya, si PRRD inutusan niya na patayin, no, to give orders to kill. And PRRD said, these are graduates of the Philippine Military Academy. And may mga pinag-aralan ito. You think I would say something like that and they would say yes? And that's true. I know them because my husband's also a PMAer, so hindi mo sila pwedeng diktahan ng ganyan. So, sa madaling salita, even he said it publicly, but even privately, it's very consistent what he says, no? Yung respeto niya sa men and women in uniform. Lagi, when we are in despair, he'll say, no, don't. We have to trust them. Totoo yan sa atin. So, yun yung gusto ko. Binabalik niya yung respeto. Lalo for us na na-experience natin yung pambababoy na ginawa ng isang general na yan. Di ba?